Ayun, isang magandang umaga sa inyo mga kapuchi. Nandito na naman tayo sa bukid. Yan, kakaakyat lang natin. Sarap talaga magkape basta't ganito yung natatanaw ko mga kapuchi. Wow, green na green. Tahimik na tahimik mga kapuchi. Hindi katulad na pag nasa bayan ka. Ingay, dami mong maririnig. Mga tambutso na may ingay. Dito maririnig mo lang yung mga ibon. Uni ng mga ibon. Kakaakyat lang na yung mga kapuchi. Mamaya papakita ko sa inyo yung ginawa kong fund ng asola doon sa baba. Tapos papakita ko rin sa inyo yung ilog namin sa baba. Pinagkukunan namin ng tubig. Yan o. Gaganda na ng mga kamote natin mga kapochi. Pati yung saging natin lalaki na. Kaya totoo ang sinasabi nila na kapag may tinanim, may aanihin. Kapochi. Yan. Ito yung garden na ginawa ni nanay. Ito yung gate. Yan. May ibang bulaklak ang tinanim. Medyo gumanda yung harapan ng bakura natin mga kapochi. Yun o. Ganda ng tanawin. Green na green. Yun mga kapochi, babalik ako, ipapakita ko sa inyo mamaya yung fund na ginawa ko ng asola. Tsaka yung nagkukunan namin ng tubig. Balikan na kayo. Yung what's up guys, punta na tayo doon sa balon kasi nasabi ko kayo sound trip namin guys. Papakita ko na sa inyo yung balon namin tsaka yung ilog doon guys sa baba. Doon pakita ko rin sa inyo guys yung ginawa nating fund para sa asola. Maliit pa lang naman siya, try pa lang naman kung makakaparami tayo. Medyo pababa to guys. Yan. Mahirap dito magdaan pag basa, madulas. Yan. Yan guys yung fund na ginawa natin para sa asola. Medyo maliit lang siya pero okay na. Try pa lang naman guys kung makaparami tayo. Yan. Ito guys. Bali ano ito? 6 meters na trapal ang ginamit ko. Yan. Yan. Kalalagay ko lang din kanina ng asola. Guys. So mamaya lalagyan natin ng tayo ng kalabaw. Pakita ko rin sa inyo guys yung pinagkukunan namin ng tubig. Yan. Yan. Yan, ninarangan siya para parang dam. May ipon yung tubig dito. Yan. Pababa siya dun guys.
Okay tayo doon. Madulas lang dito guys pag nag-ulan. Yan. Yan. Tapos dito yung pinagkukunan ng malinis na tubig. Yan. Bukal siya po. Linis yan guys. Sarap po. Natural water. Tapos yan. At ito guys yung aming balon. Yan. Ito guys yung hose na to, nakakonect yan doon sa pinakita ko kanina na ano, na gagawing dam, yung hinarangan doon, nakakonect yan siya doon. Tapos dito yung bagsak niya sa balon. Tapos yung balon naman na ito guys, ito yung hinihigop namin paakyat doon sa taas. Ito yung water pump. Ayan, higop para madala siya doon sa taas guys, pandilig na mga gulay. Yan. Balak namin dito guys is sementuhan, tapos mga hanggang bewang yung semento para marami yung may ipon namin na tubig dito guys. Maraming may ipon na tubig, mas marami yung mababato namin tubig doon sa taas. Tapos ito guys, ano rin ito, balon din. Ayan, dito sila kumukuha ng panligo. Yan, panligo. Yan, dito yung siya kumukuha. Balak namin ito guys i-sementohan siya para naipon yung tubig dyan, tapos para magiging dam style siya. Yan, sementohan yan guys para magiging dam, para pag may mga pato na, yan, dito lang yung mga pato. Yan guys. Tapos doon banda sementohan din namin. Yan, yan siya. Yan, yan. Yung hose na yan guys, nakakonect yan doon sa dam. Ito yan, ito siya nakakonect. Ayan, sisementohan pa namin yan para mas malakas yung mabugan yung tubig doon papunta sa balon. Ito, simentohan namin ito, nagawing parang dam style siya, tapos tatasan para tumaas yung tubig, para magkaroon ng pressure na mas mataas yung maabot ng tubig doon guys. Yun, tambakan muna natin to guys yung gilid na ginawa nating fan para ano, dagdag suporta sa kanya.
Ayun guys. Ngayon natapos na nating tambakan yung gilid ng ginawa nating fan. Ano yan, suporta yan para hindi bumigay yung mga kahoy na nasa gilid. Yan, tapos na tayo dito. Yan guys, punta naman tayo doon sa ginagawa nating poultry. Tinutulusan namin kasi yun ng kakabitan ng hagwire. Kasi una, kabit natin ng hagwire muna, tapos lalagyan natin ng mga buho. Sa mga buho guys, wala tayong problema kasi ano, madaming buho. Yan, marami tayong makukuha ang buho dito guys. Kaya sa likod. Yan, puro buhuan yan. Kaya wala tayong problema sa buho. Ang gagawin namin, hagwire, tapos tutulusan ng buho. So doon sa hagwire, tapos sa loob nun, bago namin ilalagay yung net guys, para purpose ng net para hindi makapasok yung mga ahas guys, yung mga ano man na pwedeng kumain sa manok natin. Yun guys, punta na tayo doon sa ginagawa natin poultry. Balikan ko kayo. Bye. What's up guys, ito na yung mga ampalaya tsaka patola. Dami na ng bunga, dami yung bagong bunga. Ito ang laki na ito guys. Ito ang laki na. Ito nyo yan, hinog na nga. Laki na ng bunga guys. Ito yung dalawang biik dito. Dik lulasog guys. Dik lulasog eh. Punta tayo dun guys sa ginagawang poultry. Bali yung sukat ng bakod niyan guys is 100 meters paikot. Simula siya dito. Yan doon, tapos 20 meters pupunta dito, tapos 30 naman pa ganun pahaba. Sinakto lang namin sa sukat ng ng net guys, kasi ang sukat ng net is 100 meters para walang putulan yung net. Yung mga naglilinis. Kaway, sa mga naglilinis dyan. Ay, nako. Merienda, anay. Wala merienda. Nililinisan guys para para hindi bayan ng ahas. Yan, si Justin. Si tatay. Kaway. Hello. Morning. Bakod pa lang yung inuuna para mapalibutan natin ng hagwire. Yan, ito na yung dulo dito. Yan. Ito pa yung ibang itutulos natin guys. Yung bakod. Ayan. Walang problema sa kahoy kasi maraming kahoy dito guys. Ayan. Kitsal lang tayo kumuha dyan. Tapos sa buho din walang problema. Ayan lang, puputol ka lang ng buho dyan. Dyan na rin ang kahoy. Ayan. Wala tayong problema guys. Pang bakod dyan lang kuha. Yan, malinis na dito. Ito ang problema.